ba? So, gising-gising tayo, kape-kape dyan. Cheers! Okay, so hindi po ako ang hindi po ako ang speaker. So ako lamang po yung naatasan na magpapakilala sa ating speaker for today. Okay, so ano lamang tayo, no? Keep muted lamang tayo habang ang ating membership orientation ay ongoing. So after naman, pag natapos naman, kung meron tayong mga katanungan, pwede nating isulat dyan sa chat box para mamaya pagkatapos babasahin ko po yan at sasagutin natin hanggang sa kaya nating sagutin. Okay, andito naman marami tayong mga kasapi dito na handang sumagot sa ating mga concerns. Okay, so yes, Mr. Sheila Reyes po, isang financial campaigner po dito sa IMG. Ayan, so International Marketing Group. Ako po, yes, Miss Grace, pwede ka nang mag-share ng iyong slides. So ang ating speaker for this afternoon ay isang galing sa Okinawa, Japan. So ito din nakilala ko rin siya during pandemic, no? So nagkataon na meron kaming ginagawang lesson, no, from John Maxwell. Kasi siya isang life coach, no, ni John Maxwell. So during that time, meron din ako, no, i-shout out ko ang isa sa nagdala din po sa akin dito sa IMG, ang aking kumare na si Marcelina Di Mapilis. So isang walang humpay po na pasasalamat, and thank you very much po sa ating mga panauhin ngayon, at pinaunlakan nyo rin po ang imbitasyon ng ating mga inviter, syempre. So kung kayo po ay galing sa Sweet Smile ni Jollibee, of course, no, tama po ang pinagdalhan sa inyo rito. But of course, ang ating pag-uusapan muna kung ano yung benepisyo na ibibigay sa atin ni IMG kung mag-enroll tayo. So ito ay basic lamang, no? So parang ito kasi is financial school. So hayaan ko na pong ang ating speaker ngayon ang magpapatuloy, no? So siya na rin po ang bibigyan ko ng pagkakataon na introduce sa buhay niya. Okay? So isang housewife, no? And financial financial coach, life coach ni John Maxwell, and I am happy na isa din po ako sa nakilala ko rin siya. And yes, so without further ado, I would like to give the stage or ang ating screen ngayon for our speaker, Miss Grace Stein. Are you ready? Naka-mute ka po. Hi, hello, Miss Sheila. Yes, thank you very much. Go ahead po. Much sa iyong napakagandang introduction. Magandang hapon, magandang umaga, gabi ba sa ibang lugar. Thank you so much sa pag-attend today. It's Saturday. Alam ko ang Saturday is date day ba yan para sa ating lahat. Yung asawa ko is nasa gym. Nagji-gym siya, so tamang-tama today. All right. So okay, pakilala ko sa inyo ang sarili ko. So, I am Mary Grace Stein. I-share ko lang to, alright, para medyo makita natin. Okay, so ako po ay isang housewife din na andito rin sa bahay, stay home wife, at ako ay isang certified coach ng John Maxwell, at isa rin ditong financial educator sa IMG, at ang aking husband ay isang US Navy nurse. So I'm 48 years old at ako ay taga Bicol, Camarines Sur. Sino bang mga taga Camarines Sur, Bicol dito? At mga magagayon. Dalawa ang pag sinabing Bicolano, Uragon, sabi nga nila, Uragon daw. Alright, so I'm only high school graduate, no? Pero marami rin ako sa inyong maitutulong dahil sa aking experience, no? To tell you my story, 1991 to 2010, ako po ay isang OFW dito sa Japan. At dito rin
na-try ko na rin na magkaroon ng sariling business dito sa Tokyo. Then 2010, sabi ko, ang work is 20 years lang kasi nakakapagod magtrabaho. Sabi ko, in 19 years, uwi na ako sa Philippines. Hindi ko na pinaabot ng 20 years ang pagiging OFW. Sabi ko, gusto ko naman ng mag-retire. So age of 38, nag-retire na ako, umuwi na ako sa Philippines. Then sabi ko, mas maganda na nandun na ako sa sa probinsya, no, at nag-business na rin ako doon. Then 2015, yan yung nag-umpisa ako mag-business. Then by 2013 yung nanay ko namatay sa cancer. So na medyo syempre mahirap, no, naubos-ubos din yung pera ko. Then during that time, mabuti na lang pumunta na kami ng Japan dahil nandito nag-work yung husband ko. Nagkaroon po ako ng chest pain. So talagang doble kamamatay ng nanay ko, nagkaroon ako ng chest pain. Tapos yun, dun ko nakilala ang online network marketing dahil sa isang supplement. So then nagustuhan ko yung supplement na yun at sabi ko ay may chance pa lang mag-business sa smartphone lang, sabi kong ganon. Then sabi ko, ano kaya aralin ko 'to? Hanggang nag-aral po ako. Nung nag-aaral ako, nalaman ko kay Robert Kiyosaki, siguro alam niyo, kilala niyo si Robert Kiyosaki, na sinabi niya na ang isa daw, isang property kapag daw hindi pinapa-rent or hindi ginagamit, hindi nag-i-income, ang tawag daw diyan is liability. Sabi ko, ay oo nga 'no. Sabi ko, meron naman akong property sa Manila. Sabi ko, i-start ko ngang pa-rent. Nung pina-rent ko, dun ko lang nalaman, ay maganda pala yung may pumapasok na pera kahit wala kang ginagawa. Then i-close ko yung aking business sa Philippines. So dun na ako kumikita at saka yung aking online business. Then sabi ko, pagka pala kulang ang iyong kaalaman, medyo talagang mahirap din i-grow ang isang business. Kahit sabihin nating online. So nag-aral ako sa John Maxwell and in 2019 na-certified din po ako. Then sabi ko, ngayon na meron na akong nalalaman, gusto ko na ring tumulong sa iba, no? At dito ko nakilala si Miss Sheila dahil sa aking friend na matagal ko na rin kasama dito sa Japan. Pinakilala niya sa akin at na-introduce sa akin tong IMG. Na ang IMG daw, ang mission is tumulong sa mga Pilipino. 30 million Filipino daw ang ating goal na na i-educate hanggang sa 2030. Sabi ko, in ako diyan. Gustong-gusto ko 'to. Alright, so yan ang aking story. At today, i-share ko sa inyo itong tinuturo ng IMG. At ang isa na rin na i-share ko sa inyo itong aking experience, no? So, along the journey, along dito sa ating presentation, papakita ko sa inyo kung paano ako nakarelate dito sa tinuturo ni IMG. Alright, so sabi dito, in life daw, kung nasaan tayo ngayon, alam kong mga nandito siguro is merong mga OFW, di ba? Tsaka mga breadwinner, kaya nga tayo nandito talagang working kahit Saturday, no? Kasi tayo mga breadwinner ng family natin. Dalawa lang daw ang reason kung bakit nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon. Kung satisfied tayo, na talagang satisfied na satisfied, siguro ngayon nasa beach tayo, nag-i-enjoy tayo. So siguro meron pa tayong hinahanap na medyo pwede pang madagdagan. Kung medyo okay na yung sitwasyon natin, pwede pang madagdagan ng konti. So dalawang reasons daw yan kung bakit tayo nandito sa ating sitwasyon. Kung ang sitwasyon man natin is medyo hindi pa sapat or sapat naman, sapat na ba yan o baka gusto pa nating dagdagan. So ang unang reason daw is what we know. Ano yung natutunan natin noon hanggang ngayon? Kaya tayo nandito dahil sa kaalaman natin. So yung kaalaman natin, kung itong kinalalagyan nating sitwasyon, hindi tayo masaya, ibig sabihin, yung kaalaman natin, hindi yan yung kaalaman na dapat nating malaman. So, kumbaga, pwede nating i-delete, no? Then ang isa, another reason daw, kaya tayo nandito is what we don't know. Ano yung hindi natin alam? So dito sa IMG, ipapakita namin sa inyo ano yung hindi nyo pa alam, no? So siguro meron diyan mga ibang bagay na ay alam ko na rin 'to.
pero baka hindi natin na-implement, no? Kasi sabi dito, what we know and what we don't know. So yung alam natin, baka hindi nakatulong ng maayos kasi ba't dito lang yung narating natin? Gusto pa nating makarating doon sa medyo okay-okay, no? So okay, so alisin natin, kumbaga pwede nating unti-unting i-delete yung mga hindi nakatulong sa atin at papalitan natin nitong hindi pa natin alam na ma-share sa atin ni IMG. Alright, so dito sa IMG, sabi nga, ang success, eto galing din to kay John Maxwell, merong libro nito, no? So, ang tawag dun sa libro is The Real Success, no? So, ang totoong success daw, meron daw 4 na ingredients, no? So, itong tinatawag na relationship. So, dito sa relationship, siguro yung nagdala sa inyo dito is kaibigan nyo, kamag-anak nyo, o baka gusto kayo ng inyong kaibigan o gusto kayong tulungan, kaya kayo in-invite dito. So, pangalawa, itong equipping. So, nandito tayo para i-equip. Kumbaga, tulad nung kaninang sinabi ko, yung mga hindi natin alam, yun ang ituturo sa atin dito. Bibigyan tayo ng tools dito. Kasi kung wala tayong tools, halimbawa, nag-iba ang bahay, wala kang tools, wala kang pang-martilyo, hindi mo maaayos, di ba? So dito sa IMG, i-equip tayo, tutulungan tayo. Paano gamitin yung mga resources, paano magkaroon ng mga team na tutulong sa atin, mag-guide sa atin, no? Then, pangatlo, yung attitude. So yung I cannot do it, gagawin natin na I can do it dito, no? So katulad kanina, yung mga nalalaman natin noon, yung mga, minsan kasi yung mga, anong tawag dito? Yung mga natutunan mula nung kabataan pa, hindi na naaalis, no? So yun ang baka pwede nating I can change it, no? Papalitan natin ng I can instead of I cannot. Ay, hindi kasi uso sa amin yan. Ay, hindi kasi ganito yan. So dito, mapapalitan natin yan. So yung attitude natin dito is magiging maayos, no? Then, pang-apat is yung leadership. So dito sa leadership, sabihin natin, ay Grace, ba't naman nasa leadership? Mag-aaral pa lang kami, nag-uumpisa pa lang kami, magli-leader na baka agad. So etong leadership po, hindi to leadership dahil tayo ay mga leader. Mayroon tayong company na tayo na yung boss. Hindi po ibig sabihin yan. Ang leadership is nag-uumpisa sa atin. So hindi tayo makakapag-lead sa ibang tao kung yung sarili natin, hindi natin na ili-lead. Pag sinabi natin, mag-exercise ka everyday ha, para maging healthy yung katawan mo, pag hindi mo ginagawa yung sinabi mo kahapon na mag-exercise ka, ibig sabihin, hindi mo na uutusan yung sarili mo, hindi mo nali-lead yung sarili mo. So dito matututunan natin kung paano natin i-lead yung sarili natin. Once na na-lead natin yung sarili natin, then unti-unti nating i-lead yung family natin, mga anak natin, mga palibot natin, yung asawa natin, ganun, mga kaibigan natin, mga ka-teammates natin, hanggang tayo is maging very good leader. So yan, relationship, equipping, attitude, and leadership. So yan po yung 4 na kailangan natin para magkaroon tayo ng success. Kasi pag meron na tayong success, magiging happy na po tayo. Kasi yung success equals happiness, no? Okay, wala namang nagsasuccess na hindi happy. Wala namang nagiging happy na hindi niya masasabing success siya, di ba? Alright. Asa na ba? Ba't nawawala ito? Okay. So dito, ang mission natin, ito, 30 million by 2030. So lahat tayo is matuturuan ng financial literacy. Sabi nga ni Ms. Sheila, sa Philippines daw is magiging subject na yata to, itong financial literacy, maganda po yan, para lahat tayo is matuto. Hindi kasi yan tinuturo kahit sa college, no? Depende na lang kung talagang yung course nila is about money, no? Alright, so pakinggan muna natin. Siguro kilala nyo to si Corina Sanchez. Mas makaka-relate kayo pag marinig niya siya. Oh, wait. Ang makalaya sa utak. Usaping pinansyal. Magkaroon ng sapat na kaalaman. Marunong mag-ipon. Ang pinagpaturan. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Kalagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. Kami! Bahagi ako. Join ako.
kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M 2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Alright, so nakita natin. Okay, saan na ba to? Nakita natin si Corina Sanchez. So isa rin siya sa nagpo-promote, naging campaigner din itong ating misyon na maturuan ng mga Pilipino. So si IMG ay gumawa siya ng isang libro. So bakit ba merong libro? Para itong libro na to ang susundan natin lahat. So ito rin yung sinusundan namin sa pinag-aralan namin itong libro na to at sinusundan namin para ma-share namin sa inyo. At one day, kayo din is mag-share din ito sa mga family ninyo at siguro dito din sa ating Zoom presentation. So isa rin kayo na magiging teacher din dito. Alright, so dito sa librong ito, sinasabi dito, The Secret to Saving and Building Your Future. So yung secret, no? Become your own financial educator. Para tayo na yung mag-educate sa sarili natin. Hindi na tayo i-educate ng iba. Pero sa umpisa, syempre magpapa-educate muna tayo. So dito tuturo yung tamang foundation kung paano gagawin ang very strong financial house, no? So sino si IMG? So si IMG is a financial educator that is dedicated to serving the financial needs of individual and families from all walks of life. IMG has established agreement with many world's leading financial services companies to provide us a broad array of financial product and services. We help you comply accreditation, licensing requirements of all its product provider companies. Multiple companies, products will help you the best product, services, highest rate of return, and diversify investment. So yun, si IMG talagang tutulungan tayo. Hindi lang yung mayayaman, kundi kahit mahihirap, kahit katulad natin, no? So, ang vision ni IMG, ano yung gusto niyang gawin? Sabi dito, IMG wants to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secret of the wealthy to all. Para dalhin ang secret ng wealthy, hindi lang yung mga mayayaman ang may secret, no? Pati na tayo ibibigay sa atin, no? Yung sekretong yun. So, ito nga yung sinasabing sekreto. So, ngayon, siguro nandito tayo sa 1x. Ang ibig sabihin ng 1x, yung sinusweldo natin, yun lang yung ating kita. Isa lang yung source ng income natin. So dito, matututunan natin itong tinatawag na 10x. Yung 10x is 10 times. So matututunan din natin yan. Actually, itong libro na yan, sinulat yan ni Grant Cardone. So si Grant Cardone, actually nasa seminar ako ngayon for 3 days. So unti-unti ko itong ituturo sa inyo later on. So ito si Grant Cardone. So ang master niya is ang sales. So napakagaling na tao nito at saka sa real estate siya. Kaya alam niya kung paano pasampung doblehin ang kinikita natin ngayon. Then kung gusto nating mas matindi pa is 20 times daw. So yan later on madadaanan natin dito. Then ano ang mission ni IMG? So IMG help create wealth for families. So create wealth. Kumbaga, naku, yayaman tayo dito, no? Make a difference for families so there will be no family left behind. Hindi lang tayo yung makaangat, kundi pati yung family natin kasi tuturuan natin sila. Cultivate innate capacity to develop a positive mindset and becoming financially independent. So nakikita nyo, positive mindset, yan na yung I can do it, no? We focus on promoting financial literacy. We teach individual for being spender to saver. So matututunan natin yung tamang pamamaraan sa pag-manage ng ating financial, no? At saka yung puro tayo bili, di ba? So imbis na bumili tayo ng mga bagay na hindi naman kailangan, matututo tayo ditong mag-save. Maipon natin, ilagay natin sa mga piggy bank, no? So dito, ang isang mission din natin dito is create wealth, no? So magki-create tayo ng wealth. So yung pera is sa ngayon dahil lahat tayo nagtatrabaho, no? Yung mga nagtatrabaho ng per ora. So kumbaga pumupunta tayo sa work para
magkaroon ng pera. Hinahabol natin, saan ba yung magbabayad sa akin ng salary? So nandun tayo. Saan bang may work? Nandun tayo. Kung saan yung may work, saan ba malaki ang sweldo? Nandun tayo. Kumbaga tayo yung minamagnet ni money. No? Pero dito sa IMG, tuturo sa atin, paano bang magnetan yung money? Pwede palang mamagnet ang money. No? So dito malalaman natin na ang mga mayayaman hindi naghahabol sa salary. No? Isa rin yan na natutunan ko na kahit daw magbenta ka ng isang truck na produkto mo at marami kang kinita that time, hindi daw yan magki-create ng wealth. Magki-create lang yan nung kailangan mo lang pang pang spend mo, yung pang kabuhayan mo lang, hindi pang kayamanan. So yun. Ay sabi ko kahit pala maraming komisyon, hindi yayaman, hindi daw. So yung creating wealth is when you know how money works for you. So paano papalapitin yung pera. Okay? Then, ang team. So katulad kanina, 'di ba nakita natin meron tayong yung leadership, no? Merong leadership. So meron tayong equipping. So sino yung magi-equip sa atin? Syempre yung team. So dito daw, each associate is an entrepreneur or an independent business owner with the power to build teams on their own. So tayo pala dito is magiging entrepreneur, magiging business owner pala tayo. Huwag kayong mag-alala kasi hindi tayo dito gagastos ng milyon, no? So dedication, work ethics, and great deal of effort play the major role in attaining success in this field of business. Everyone in the team is expected to be committed in helping the members. So dito, equipping, no? Magkakaroon tayong magandang relationship kasi magtutulungan tayong mga team. Sabi nga, kung naglilinis daw tayo, nagwawalis tayo, no? Naglilinis tayo ng bahay. Kung lahat tayo nagwawalis, hindi tayo makakalinis ng maayos. So dapat may nagwawalis, may nagpupunas, may nagdadashpan, di ba? So yun ang matututunan natin dito, itong dedication, no? Work ethics and great deal of effort. Sabi niya, magtutulungan, no? Para itong business natin is maging maganda. Mas maganda yung madami, di ba? Kaysa isa ka lang nag-work, kung lahat nga naman kayo sa family nag-work, is mas madali, di ba? Hindi mahihirapan yung isang breadwinner na isa lang siyang nag-work para sa 10 pamilya. So, ganon. Di ba? So, dito, makikita natin, ito yung madaming mga members, no? Mga team. So yung tatlong nasa taas yan yung ating mga mentors, sila talaga yung founders nito ng IMG, no? Then eto na tayo, kahit ako baguhan din lang dito. So nag-start pa rin lang ako, pero madali lang naman palang gawin. Ikukwento mo lang naman pala sa iba, galing doon sa libro, di ba? Galing sa mga leaders din natin dito, katulad sa akin, natuto din ako kay Miss Sheila, kay Mr. RJ, kila Miss Chris, di ba? So natuto din ako sa kanila. So ganun din sa inyo. Later on, isa kayo sa magsasalita dito. Alam niyo masaya na nagsasalita at nagtuturo sa mga kababayan natin. Then ano tong system? Bakit may system na kailangan? Kung nakikita natin ang McDonald's, ang Jollibee, ang Kentucky, di ba? Bakit yung mga franchise na yan is super mahal? Ba't nila binibili may mga 50 million, 70 million? Ba't ganun ang kailangan? Kasi po, yan is nagge-generate ng pera, no? Kahit malaki yung puhunan, malaki din yung income. So bakit po? Dahil meron silang tinatawag na system. So once na sinabing system, ibig sabihin, meron yan pasunod-sunod. 1, 2, 3, 4. May step by step, kaya nga system, di ba? May sistema. Maganda ang sistema, di ba? Pag naririnig nating sistema, ibig sabihin, hindi ka na magkakamali, hindi yung number 1, number 5 ka na. Dapat 1, 2, 3, 4, pasunod-sunod. Pag sinundan mo yung system na yan, magagawa mo yung magandang trabaho, no? So dito, the operation used in the system and the people behind is what makes IMG successful. They have so solidly out and out marketing system which enable the members to cultivate their skills in becoming potential entrepreneur. So dito, merong sistema na talagang susundan lang natin yung marketing system, yun yung magtuturo sa atin at saka magko-cultivate. Pag sinabing mag-cultivate, yung mga nasa ilalim na, nasa loob natin na magaling naman pala tayo, may abilidad naman pala tayo, hindi natin alam kasi nakatago dyan. Pero pag napipindot pala yan, lumalabas, nag-o-open, no? Pag open, ay, magaling pala ako. Yun, matututunan po natin yan dito at saka meron pala tayong potential to be an entrepreneur. No, talagang lahat binigay yan sa atin, no? Ang kakayahan, no? Then,
Dito, ang isa pang maganda, meron tayong tools, no? Itong tools, katulad nung kanina, sabi ko equipping, i-equip tayo kumbaga kung sa military, ano ka na, may baril ka, kompleto ka sa sa sandata, no? So, dito meron tayong system, no? Yung system na yun is ngayon is nandito na sa ating phone. Meron tayong mga apps na isang pindot lang natin, yan is magtatrabaho na para sa atin, no? Sabi nga nung friend ko, Grace, ang sipag mo naman. Sabi ko, bakit? Araw-araw mo ako ini-email. Ini-email? Hindi naman kita ini-email ha. Paano kita mai-email? Masyado rin akong busy. Everyday may nag-i-email sa akin galing sa'yo. Yun pala galing sa system na to. Hindi ko alam. So, syempre, nakulitan siguro yung friend ko na nag-join na rin. Sabi niya, ay maganda pala. Sabi niya. Then, eto. Ngayon, once na tayo ay naging member dito, ito yung mga makukuha natin. Ito yung mga benefits na ibibigay sa atin. Sabi nga, hindi naman tayo pwedeng pumasok lang sa isang building, no? Sa isang halimbawa, sa isang school. Hindi naman tayo basta pwedeng pumasok diyan, hindi naman tayo taga diyan, no? 'Di ba? Kailangan din natin na mag-enroll. Mag-enroll tayo para matuto tayo, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng i-open sa lahat at ang lahat ay hindi naman interesado, no? So dito, meron tayong membership na tinatawag. Okay? So, yung membership na yan, para lang naman tayong nasa Costco. So, later on, mapapakita ko sa inyo kung paano natin yan gagawin. So, ngayon, ito, syempre, itong pandemic, talagang marami tayong challenges, no? Unang-una, mahirap yung trabaho, di ba? Yung mga nag-a-abroad, hindi na nakakaalis, di ba? At saka lahat-lahat na ngayon is technology ang ginagamit. So, imbis na ikaw yung uutusan, machine na. Kahit ngayon yung sushi, no? Yung sushi sa sushi bar, wala nang nagdi-deliver, pinipindot na lang, umiikot-ikot na lang yung sushi. So, ganun ang dito sa Japan. Konti na lang din yung nagtatrabaho dito. Then, itong low savings and high debts. Siyempre, pag konti nga naman ang income mo, may tendency na mangutang ka, di ba? Mabuti kung may mauutangan, no? Tapos syempre yung mga tao na katulad dito sa Japan, dati hanggang 65 years old pwede pa mag-work. Ngayon pinapaalis na sila, binibigyan na lang sila ng konting retirement money para lang umalis na kasi hindi na kaya ng company na bayaran sila lalo na pag may edad na, no? So syempre yung mga iniisip pa nila, minsan kumuha sila ng bahay na bayaran ng 30 years, hindi na nila mababayaran. So ano mangyayari? Kakaroon sila ng malaking utang, no? Tapos syempre, yung mga bata lumalaki. Gusto natin magkaroon ng magandang edukasyon yung mga bata. Pero paano magagawa kung ang sweldo is kulang pa sa pang-araw-araw, no? So yan. Tapos increasing cost of living. So alam natin na dati ang bigas is magkano lang, no? Siguro 10 piso, ngayon 50 na, no? So kami noon, before ako pumunta sa Japan, ang room na inaarkilahan namin, kasi noon namatay yung tatay ko, talagang masyadong mahirap kami. Labandera ang nanay ko. Ang room na inaarkilahan namin is yung parang room for rent para sa student, no? 30 pesos lang ang rent namin in 1991. Alam niyo, 30. Talagang super hirap, no? Pero ngayon, kahit yung ganun kaliit na room, hindi mo ma-rent ng 30 ngayon. Siguro nasa 1,000, 2,000 na dun sa probinsya namin. So yun. Yan talaga ang mga problem. So yung 4 na yan. Kaya tayo, siguro nandito, no? Naghahanap tayo ng dagdag. Ano bang pwedeng mapagkakitaan pa dyan, no? So ayan, unemployment, nakikita natin na kahit saan talagang tumataas. Minsan yung mga babae, kahit ang hirap na work, tinatanggap na lang nila. Tsaka hindi mo minsan expected na pagpasok mo sa office, papaalisin ka na pala kasi yung company is mababankrupt na, no? So yung mga hindi natin expected na nangyayari. Tapos ayan, syempre yung mga magulang wala nang kinikita, tapos nag-iisip pa sa pag-aaral ng mga anak. So parang pati magulang na imbis na haba pa ang buhay, na-stress na, maiiksi na ang buhay sa stress. So yun ang mga nangyayari. Then kung sa college, ayan, tingnan natin, 'di ba? Ito mga school daw to na hindi naman ito mamahaling school. Pero kung titingnan natin dito, nakikita ko nga itong Technological University of the Philippines, 56,000 daw in 1 year. Eh kung ilan ang anak mo, yan, mura pa yan, no? Murang school pa yan. Eh paano kung gusto mong pumunta sa mga University of the Philippines, University of Santo Tomas, 'di ba? Syempre, mga top university, mahal ang mga gagastusin natin. Paano natin maipapasok dyan yung mga anak natin? So, dapat meron tayong preparation. Sabi nga, mas magandang mag-prepare kaysa mag-repair. Mas magandang magpa-check up na kaysa hindi mo hinayaan
ay hindi ka nagpapacheck up, pinayaan mo hanggang nalaman mo malala na yung sakit. So ganun yon. We prepare. So yan din ang isang mga ituturo dito sa IMG. Then, sino yung nagko-control sa ating future? Sino ba? Yung ating boss? Yung ating mga government ba? Sino ang magko-control? Kasi minsan sabi natin, ay may work naman ako, yung boss ko mabait. Pero hindi natin maaasahan, di ba? So sabi nga dito, the future is in your hands. So hindi pwedeng yung pera mo, patago mo lang kung kanino, pagbalik mo wala na yung pera, di ba? So yung making money, saving money, accumulating money, and protecting money is our responsibility. So tayo pala ang in charge. Hindi pa pwedeng ipautang ko muna to sa kaibigan ko kasi yung kaibigan ko magbabayad daw sa akin, dadami to. Pagtingin mo, wala na, nalugi na pala yung kaibigan mo, wala na yung pera mo. 'Di ba? So kaya dapat tayo pala ang in charge. So be your own money manager. So katulad sa asawa ko, nasa military, meron talaga siyang money manager. Merong nagsasabi sa kanya, tinatanong niya, ano ba, tama ba na ganito ang gawin ko? Saan ko ba ito dapat ilagay? May nagtuturo. Binabayaran niya yon for 30 years. Nagbabayad siya every month doon sa taong yon. May nagba-manage. Pero tayo, sayang, wala naman nga tayong pera. Ano kung ibabayad natin sa money manager, no? So dapat pala maintindihan natin to. Maintindihan natin yung how money works. Paano ba nag-work ang money? Paano ba yan? Anong strategy ba ang dapat gawin sa money, no? Then paano bang patrabahuhin ang money? Ang money pala hindi napapagod. Ang money pala, gusto pala ng money ng speed. Gusto ng money ng speed. At ang money is madaling maboard. Ang money pala naboboard. Natutunan ko kahapon, kagabi, itong seminar namin, na ang money naboboard. Ay, naboboard pala yung money. Pag naboard pala sa iyo ang money at hindi gumagalaw yung money is nawawala. So sabi ko, ay ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman. So dito, itong strong foundation, kaya dapat pala matutunan natin to. So itong strong foundation, kung nakikita natin, pyramid. So bakit merong pyramid? Ang pyramid pala, tayo ayaw natin, ay naku, pyramid, ayoko niyan. Pag naririnig natin ang pyramid, tumatakbo tayo. Hindi natin alam, yung pyramid, maganda pala yon. 'Di ba? Pag pyramid, yung mga mayayaman, hindi tumatakbo, lumalapit. Pag may pyramid ba yan? Gusto ko dyan. Yung mga mahihirap, ay pyramid, tatakbo ako kasi mai-scam ako ng pyramid, no? Pero yung mga mahihirap, tumatakbo sa pyramid, wala naman mai-scam sa kanila kasi wala silang pera, di ba? So eto pala dapat matutunan natin na in building a strong financial foundation, dapat pala nag-uumpisa sa ground. Parang nagpapatayo ng building, di ba? Malalim yung hinuhukay para yung building hindi matumba. So ganun din pala dito sa money. So eto, dito meron palang tinatawag na na strong foundation, papaakyat, hindi galing sa taas. Tayo pag nag-work, lalo na yung mga nag-a-abroad, pagkatapos mag-work, magi-invest na. Nandito siya sa baba, no? Tapos doon na siya sa taas. So walang dito sa gitna, walang gitna, no? So hindi strong. Pag binagyo, magigiba. So dapat pala meron tayong tinatawag na blueprint. Mag-uumpisa tayo diyan sa blueprint, no? May plan tayo. Ano ba ang plano mo sa buhay? So ngayon, isa tong ituturo ko rin sa inyo na natutunan ko rin to kahapon. So today, sino ba ano ang gusto ninyo? Halimbawa, bibigyan kayo ng 1 million pesos. 1 million. 1 million pesos or bibigyan kayo ng 1 million na friend. So, alin dyan ang gusto ninyo? Sige nga, pwede bang mag-raise hand or mag-unmute? Pwedeng sumagahan ba? Miss Sheila. Asan ba si Miss Sheila? Sinong nandyan? So, alin ang gusto ninyo dito sa dalawa? Sinong pwedeng mag-answer? Isang 1 million pesos or 1 million friends? Sino pwedeng 1 million friends. 1 million friends. Okay. 1 million friends, ma'am. Friends. Alright. Tama. Very good. Yung 1 million friends. 1 million friends po, ma'am. Alright. 1 million. 1 million friends. So tama. Dapat daw pala 1 million friends. Kasi yung 1 million pesos, karamihan daw, pag mahirap, pag nakarinig ng 1 million pesos, yun ang kinukuha. Pero hindi niya alam itong 1 million friends. Kapag ka itong 1 million friends pala, bigyan ka nitong tagda 2 piso,
2 million na, di ba? So, kumbaga, ay, mas maganda pala yon, hindi natin alam. So, okay. So, dito, meron tayong blueprint, no? So, medyo isipin natin, 1 million. So, yung 1 million na yon, ito pala ang isang dapat nating gawin na gusto ko rin gawin nyo. Kuha kayo ng isang papel. Kung bibigyan kayo, halimbawa, meron kayong 1 million, no? 1 million. Ano ang bibilhin nyo? Pakisulat yan sa papel na yan. Ano ang bibilhin nyo? Isulat nyo lahat sa halagang 1 million. Ano ang bibilhin nyo? So, yung papel na yan na sinulat nyo, isulat nyo yan in the morning, isulat nyo rin at night. So, everyday gawin nyo. Morning, night. Yung 1 million, yung specific huwag mo sabihin na, ay, bahay. Anong klaseng bahay? Bahay na may 5 rooms dito sa Makati or sa ganyang lugar. So, specific daw isulat. Morning and night. Isulat. Isulat mo. Bili ka ng isang notebook, isulat mo yan. Morning, night. Morning, night. Kasi meron yan secret. Meron yan magic na mangyayari. So, anyway, so gawin natin yan, no? Isa yan na magic. Then, kung nakikita natin itong pyramid na to, sunod, generating income, no? Generate income. Ibig sabihin, kung ang income natin is isa lang, sabihin natin kumikita ng 50,000 a month, eh syempre, pagod ka na sa 50,000 sa pag-work mo, no? Alam nga namang, hindi ka na matutulog, mag-work ka uli para maging 100,000. Imposible, no? So, dapat marunong tayo mag-generate. Padamihin yung pera, no? Then, sunod yung protection in life, health, disability. Dapat meron tayong healthcare, meron tayong insurance, meron tayong pag tumanda tayo, sino papakain sa atin, no? Then, dapat pala meron tayong manage debts. No? Yung kung may utang tayo, may bahay tayong inuupahan or binabayaran, dapat ito is mabawasan yung mga liabilities natin, no? Mabayaran natin yan. Then sunod, dapat meron tayong emergency fund, no? Meron tayong emergency fund. And after ng emergency fund, katulad ngayon, 'di ba, may emergency itong crisis, no? Itong pandemic. 1 year na may pandemic pa. Eh kung ang emergency fund natin pang 2 buwan lang, paano na tayo kakain, natanggal sa trabaho, may pandemic, paano na, 'di ba? Then yung sunod pala dito is builds savings and investment. Saka pa lang tayo magbibuild ng savings and investment. Okay, so dito, ngayon, di ba nakikita natin tong nasa baba, no? Siyempre yung blueprint, generating income. So dito sa blueprint and generating income, sino ang okay dito? Pakitaas yung kamay. So, wala na kayong problem dyan sa generating income? Wala na bang problem? Sino yung Sino yung may nasa protection and healthcare? Meron na yan. Disability, meron na. Sino yon? Tingnan natin Kasi dito, gagawin natin yung dito sa baba, yung blueprint at saka yung income na yan. Sino ang nandyan? Sabihin natin yan is number 1, no? So, sino nang nakarating sa protection and health? Sino nang nakarating dyan? So, i-check nyo yung sarili nyo. Meron ka na ba yan? Kompleto ka na. So yung pangatlo, manage debts and liability. Kompleto ka na ba dyan? No? Then, yung pang-apat is yung emergency fund, then build investment. So iyan is 1, 2, 3, 4, 5. So itong generate income at saka itong blueprint, gawin nating 1. No? So yung 1, ang tawag dyan is nasa poverty level pa. So pag nandito pa lang tayo sa baba, kumikita, nasa poverty level pa pala yan. So itong pag nakarating ka na dito sa protection in life and health disability, ibig sabihin nasa lower mid class ka. Lower middle class. Then, pag nandito ka na sa nagmamanage ng debts, kumbaga nababayaran mo na yung utang mo, so nandito ka na sa middle class. Yan. Pero hanggang dyan daw sa middle class is madali pa yan mabuwag. Madali pa yan matumba. So, pag sinabi natin, ay meron na ako niyan, yung utang ko rin, nababayaran ko na, okay na ako. Hindi pa pala okay yan. Middle class pa lang yan. Pwede pa yan matumba. Kasi kung may dumating na kung halimbawa, nagbagyo, nababayaran mo, nagbagyo, binaha, no? Wala kang work. Hindi mo na mababayaran. So pwede pa siyang matumba, no? So ngayon, pagka nakarating ka na daw dito sa mayroon ka ng emergency fund, ang tawag dyan, nasa upper middle class ka na. Upper middle class. So, ibig sabihin, nakakapag-spend ka na, nakakasave ka na rin.
So, pang-apat dyan sa emergency fund. Hanggat hindi ka dyan nakakarating, delikado pa ang sitwasyon. Yon. Then, ang wealthy sa buong mundo, ay sa Amerika, yung wealthy daw is 10%. Itong building savings and investment, yung nakakapag-invest na, yung nandyan na sa taas, tapos niya na to, okay siya dyan, yan yung investor. So once na nasa investor class ka na pala, ibig sabihin nandun ka na sa upper 10%, no? At yung upper 10% daw na yan, sila yung nag-generate ng more than 80% na pera ng bansa. So yon. So kaya isipin natin, pag nababayaran pa lang natin ang liability natin, hindi pa yan. Nasa middle class pa lang tayo. Kumbaga, delikado pa ang sitwasyon natin. Hanggat hindi tayo makarating dito sa meron tayong emergency fund. So yon. Yan natutunan ko yung kahapon. Sabi ko, akala ko okay na, hindi pa pala. Delikado pa pala tong sitwasyon. So yun pala, dapat nakarating tayo dyan. Okay. So yan. Sana may mga natutunan kayo dyan. Alright. Okay. Then, sunod, ito. So, ito nga, dahil nga dito sa pandemic, or hindi lang sa pandemic, dahil sa new technology, no? So, lahat na ngayon is online. So, dapat tayo daw is mag-adapt. Kasi pag hindi tayo mag-adapt, mahuhuli tayo or we're gonna be hurting, no? So, dapat daw dito maging member tayo. Kahit saan, hindi lang sinasabi sa IMG. Halimbawa, sa Costco, dapat meron tayong membership, no? Kung baga, halimbawa sa travel, dapat meron tayong membership sa travel. Dapat meron tayong membership kung nag-gym tayo, dapat may membership tayo dyan. Kahit saan na lugar na pwede nating pasukin na makakatipid tayo sa pagbayad o maganda ang magiging service natin, dapat member tayo. At dito sa IMG, itinuturo to ngayon, pero mas marami tayong malalaman, mas marami tayong pati accreditation, mga kung ano-anong mga bagay na ibibigay sa atin kung tayo ay member. Kung hindi, hanggang dito lang tayo sa entrada. Ito lang tinuturo namin. No? So dito, kapag tayo is naging member, ang membership dito is 5,500 kung ikaw ay nasa Philippines. Pag nasa ibang bansa ka, less than $200. No? So dito, para ka nag-enroll sa school, magiging educated ka sa mga personal finance. Magkakaroon ka ng access sa mga financial product and services. Ibig sabihin, access, makakatipid ka, hindi ka nadadaan sa mga agent, no? Then, magkakaroon ka ng mga trainings at saka support sa pagmamanage ng money, no? Then, magkakaroon ka ng makakasave ka sa money, sa mga product. Halimbawa, bibili ka ng sakyan, bibili ka ng bahay, kung ano-ano, magkakaroon ka ng discount, no? Then, magkakaroon ka ng commission. Kung ang work mo ngayon, yung kinikita mo, hindi pa nakakarating doon sa middle class or upper middle class, kailangan mo ng extra commission, no? Kasi syempre, ang work mo, 8 hours na, kaya mo pa kayo mag-work ng 24 hours? Syempre, hindi, di ba? So, kailangan na natin ng extra na hindi makakasagabal sa oras natin. So, yon, konting oras lang natin. Ang tinatawag nga dun is yung 47 rule. Kung nag-work ka daw ng 40 hours, yung 7 hours mo daw is ilagay mo sa pag-aaral. Ilagay mo sa working for yourself para sa sarili mo. So yan na yung pwede ka mag-earn ng commission. So doon mo siya ilalagay. Yon. Then, meron tayong Dominate tools. Ito na nga yung sinasabi, ituturo to sa atin kapag tayo is naging member. Kasi syempre, technical naman yan. So dapat mag-enroll tayo. Once nag-enroll tayo, tuturuan tayo, paano ba magpindot nito? Paano ba yung sinasabi ni Grace na tumatawag, nagme-message daw sa kaibigan niya yung cellphone, yung system, no? Nagme-message po. Kasi yung friend ko, kinukulit ko daw siya, hindi ko naman siya kinukulit. Ito pala yung nagkukulit, yung Dominate tools. So, yon. Then, dito na, dapat alam natin tong X-curve concept. How money works? Paano ba yung money na yan? Paano bang maging 10 times? Diba? Sabi nga kanina, 10 times. Paano ba yung mag 10 times? So, eto pala, meron tayong tinatawag na, kung titingnan natin dito sa baba, tingnan natin tong magic of compound interest. Ito yung 72 rule. Sabi ng mathematician na si Einstein, lahat daw ng mga financial services o mga bangko, ito na yung formula, no? 72 daw, i-divide mo sa interest. Pag sinabi sa'yo, ay ang interest dito 4%,
72 divided by 4 equals 18. Yung 18 na yan pala yung years na madodoble ang pera mo. Kung titingnan mo dito, yung 100,000, itong 29 years old, nilagay niya sa investment, nilagay niya sa 4% ang interest. 18 years pa pala bago pa yan madodoble, no? So, dito naman sa susunod, yung nasa gitna, 72 divided by 8. So, 8% niyan nilagay. So, 9 years pa bago na doble yung 100,000 niya. Tapos yung isa naman, sabi niya, ay gusto ko sa medyo mataas-taas ng konti. Nilagay niya sa 12%. So pag-compute niyan, 72 divided by 12 is 6 years. So 6 years bago na doble yung pera. So titingnan niyo to, 29 years old. Tatlong 29 years old, parehas ang pera, 100,000. Pag 65 nila, yung isa may 400,000. Yung isa may 1.6 million. Yung isa naman, mayroong 6.4 million. Mas maganda pala kapag ka doon natin ilalagay sa malaking interest. So kapag ka hindi ganito ang computation, mag-iisip tayo, hindi kaya mali yung pinakita sa aking computation. So madali lang, 72 divided by interest rate equals the year na madodoble yung pera. Para medyo may alam tayo, di ba? Then itong tinatawag na X-curve concept. Itong X-curve concept, ang ibig sabihin nito, paano kung mawala ka sa mundo ng maaga? Sino mag-aalaga sa family mo, no? Then ang isa namang tanong, paano naman kung humaba yung buhay mo? Sino naman ang magpapakain sa iyo? 'Yon. So dito, habang bata ka, nagtatrabaho ka, dapat nagbi-build ka ng wealth. Nagtatry ka na dumami yung pera, no? So dapat alam natin kung saang percentage natin ilalagay yung pera natin para pag matanda na tayo at nanghihina na yung katawan natin, yung mga anak naman is nagka-college, nanghihina yung katawan, hindi na nakakapag-work, pero yung anak nagbabayad ng tuition kasi magka-college, dumadami. Dapat marami na tayong pera pagdating ng matanda na. Then, yung pera na natin na yun na ang magpapakain sa mga anak, magpapakain sa atin, o magpapaaral sa kanila. So yan yung tinatawag na X-curve concept. Habang tumatanda, dapat yung pera dumadami. Baliktad ang nangyayari ngayon. Pag tumatanda, wala ng pera. Mahina ng katawan, wala pang pera. So yun ang problem. Kaya natin to tinuturo. Then itong 10-20 rules, yan naman yung kung gusto daw natin na maprotektahan ang family natin, dapat meron tayong 10 times ng salary natin ngayon. 10 times. Kung nagsusweldo tayo ng 30,000, 8 times 10 mo yan. 300, no? 30 times 10, tama ba? 300. So kung may 50 times 10, 500. So dapat pala ganun ang pera natin para pag nilagay natin yan sa average, sabihin natin 10% na interest, yung perang yan is makakabuhay na sa family natin, ano man ang mangyari sa atin. Masisecure na sila. Kung gusto naman natin na extravagant ang ating life, dapat 20 times ng salary natin ngayon. So yun. Hindi marinig ang boses. Hindi mo naririnig? Okay. Okay naman. Dinig ko naman po. Baka Baka saan? hindi marinig ang boses ng ano. Hindi naririnig. Ma'am, mahina lang ang signal mo siguro. Mm-mm. Kasi naririnig namin. Narinig niyo. Siguro sa signal. Alright. So dito, isa tong isi-share ko rin sa inyo. Itong book nga, nung minsan, ito, The Richest Man in Babylon. So dito nag-umpisa yung mga mayayaman noong panahon ng Bible, no? During the Bible. So last time, itinuro ko yung dalawa. So today, ito daw ang gamot para sa mga maninipis na wallet. Kung ang wallet natin manipis, ibig sabihin kulang sa laman, no? Ang pangatlong rule is make the gold multiply. So, kapag tayo is may pera, yung perang yan, hindi po yan pwedeng ibili ng kung ano agad. So, hindi pa pwedeng bumili ng sasakyan. Sabi nga, bibili ka lang daw ng sasakyan kapag ang bahay mo is 2 na. Saka ka lang bibili ng car. So ito, yung gold, ibig sabihin yung gold na yan, hindi yan yung salary mo. Yan yung income, no? Income na dumarating sa'yo. Pinapamultiply. So, inilalagay doon sa 4%, 8%, 12%. Doon mo pala siya papadamihin. Hindi mo pa pwedeng gastusin. Gagastusin mo lang kapag kayong income mo, yung mga kinita mo, is madami na. Hindi pala pwedeng, ay may kinita na ako dito, may commission na ako sa pagtrabaho ko dito, may binenta ako, di pwede ko na itong gastusin. Hindi pa pala pwede.
So tayong mga Pilipino, pag may kinita tayo, ginastos na natin, hindi pa natin pwedeng gastusin. Yung kinita natin, ilalagay natin sa investment, magmumultiply muna. Then, itong number 4 rule is guard treasure from loss. So, ibig sabihin sa guard treasure from loss, bantayan mo yung anong tawag dito, yung pera mo, yung mga ari-arian mo, bantayan mo. Kasi ang ibig sabihin nito is be smart. Huwag mong ipautang doon sa kaibigan mo dahil sabihin na bigyan ka ng 20%. Huwag mong i-invest, katulad sa akin, ininvest ko yung pera ko doon sa isang karpentero na umiiyak, wala daw pantuition ng anak, kailangan niya daw na magkaroon pa ng income, ang alam niya daw gawin is magtanim pa ng mais. Pero ang specialty niya is karpentero. Ako naman, napakabobo ko naman at umiiyak-iyak nga, naawa naman ako, o sige, magtanim na ng mais. Ang nangyari, niloko ako. Kasi hindi naman pala siya marunong magtanim ng mais. Kasi karpentero nga, dapat pala nag-invest ako para sa pagkakarpentero. So ito yung tinatawag na guard treasure from loss. So aalamin natin, sabi kasi ng kaibigan ko, maganda daw yung mag-networking na lang daw ako, bumili daw ako ng product kasi nga siya pinakitaan ako ng cheque, kaya susali na ako doon. No, we have to study. Dapat alamin natin. Unang-una, sino yung magtuturo sa akin? Yung magtuturo sa'yo, titingnan mo, tama ba yun? Marunong ba talaga yung magturo? Parang kung may sakit tayo, huwag tayo magtanong sa kapitbahay, magtanong tayo sa doktor. Yun pala ang gustong sabihin ng guard treasure from loss. Kasi yung pinaghirapan natin, ang hirap magtrabaho, di ba? So yung kita natin yun, dapat talaga aalagaan natin. Kasi pag hindi tayo marunong mag-alaga, mawawala. So, isang na pwede nating panuorin is nasa Bible. Ang tawag sa parable na to, kunento ito ni Jesus. Ang parable nito is parable of the talent. Ang tawag dyan, parable of the talent. So, nandun yan story na to, na pag hindi ka marunong magpalago, yun nga, hindi pa nawala, hindi na lost. Hindi niya lang napadami yung kanyang income, yung binigay sa kanyang gift, no? Yung money na pinahawak sa kanya, hindi niya ininvest, hindi niya napalago. Ang ginawa, tinanggal, kinuha sa kanya. So kaya napapansin natin lahat ng mayayaman, lalo yung mayaman, kasi magaling sila. Sila yung binibigyan ng more gift, binibigyan sila. Yung hindi marunong magpalago, hindi niya naman winawala yung pera niya, hindi niya naman pinapadami, nawawala sa kanya kasi tinatanggal pala. So parable of the talent ang tawag yan. Nasa Bible po yan. Okay, so dito, kaya nga tingnan nyo to si Mr. Boss Sanchez, no? So, ano ba ang tamang formula sa pagyaman, no? Sabi niya dito, 10% ng kinita mo, yun nga, yung itinuro din dito sa book na to, yung 10% is itago. Yung tinuro dito. Pero sabi ni Boss Sanchez, kung gusto mong mabilis kang yumaman, yung 10% is itulong mo daw sa church. O kung saan mo gustong itulong, no? Then, yung 20% pala, gawin mong savings. So, hindi pa pwedeng gastusin. Isi-save daw. Hindi pa pwede mag-shopping, no? 70%, dyan ka lang pala bibili ng pagkain mo. Kung may sobra dyan sa 70%, yan yung ibibili mo ng shopping mo. Bili ka ng mga damit mo or whatever. Galing sa 70%. So, yung 30%, hindi mo yan gagalawin. Hindi yan para sa'yo, yung 20%. Itatago mo yan, i-invest mo yan, ibibigay mo yan doon sa tithes. So yun pala ang secret ng yumayaman. Kaya sa simbahan, tingnan nyo, laging ang nagdo-donate mayayaman. Kasi alam nila itong rule na to. Yun. Okay, so ito, ito yung rule ng 10x na tinatawag, no? Kung ang salary mo ngayon, magkano every month, no? I-times 12 mo kasi 12 months in a year. Halimbawa, 50,000 times 12, yan, 600,000 a year. Ita-times mo uli ng 10, no? Halimbawa, ito, naging 6 million na. Yung 6 million na yan, ilalagay mo yan sa investment na merong 10% interest para sa interest pa lang kung ano man ang mangyari sa'yo, yung pamilya mo is nagkakaroon ng salary na salary mo ngayon. Halimbawa, may nangyari sa'yo, hindi ka na nakapagtrabaho, yung salary mo ngayon, natatanggap mo pa rin from the interest of your money. So, ang pera natin ngayon, dapat itong buong year, no? Dapat i-times 10 natin. Mapadami natin ng times 10
para pag nilagay natin yan sa interest rate na 10% every month, yung salary natin dumarating galing doon sa interest natin, hindi na tayo mag-work. So yon ang gustong sabihin. So yan. Then ito, dito sa mutual fund, yung 10%, paano magdoble ng 10-10 to? Ang dami naman yan, parang mahirap yata yan. Kaya meron tayong tinatawag na mutual fund. So yung mga mayayaman, meron silang mga milyon-milyon nilalagay nila sa Ayala, sa mga investment, Jollibee, sa McDonald's. Tayo na wala naman yan. Merong tinatawag na mutual fund. Bakit? Kasi sa dami nating mga Pilipino na wala naman tayong pera, meron tayong tagwa 1,000 pesos, wala tayong 1 million, no? 1,000 pesos a month lang yung sobra natin. Yung 20% ng kita natin, ewan ko magkano ba yan, yung 20% na yun, pwede natin ditong ilagay. So tayong mga mahihirap, yung konti nating pera, pagsasamahin yan, magiging isa, pwede nang i-invest kay Jollibee. Pwede nang i-invest kay Ayala. So ang mag-manage niyan, ito po, si Rex Mendoza. So si Rex Mendoza isang CEO ng Ramper Financial. So lahat ng mga financial na company sa Philippines, the best yan siya. So tinutulungan niya tayo na mga members ni IMG dahil tayo nga is magtutulong tayo sa family natin, educate natin. So ang regalo niya sa atin is magkaroon tayo ng free entry. Ibig sabihin, hindi na tayo magpaparegister. Bibigyan niya na tayo ng 1,000 pesos, ilalagay na doon sa mutual fund. Ang gagawin natin, yung 20% ng salary natin, kung susundan natin to si Bo Sanchez, anong sabi? 20% ng ating salary ilagay sa savings. Kung mailalagay natin kay Rex Mendoza sa mutual funds, mabilis tayong makakaipon ng 10 times ng salary natin ngayon. So yun ang gusto niyang sabihin. At dito is wala na tayong iintindihin, ano ba, saan ba ako bibili? Sino bang maganda? Si Jollibee ba? O si McDonald ba? Hindi na natin problemahin kasi hindi naman tayo expert. Sabi nga, kung may sakit, doon tayo sa doktor. Kung sakit sa bulsa, dito tayo kay Mr. Rex Mendoza. So dito, meron na tayong 1,000 pesos galing doon sa binayad nating 5,500 or dalawang $200. Kung nasa abroad tayo, meron na tayong 1,000 pesos na mutual fund. So dadagdagan na lang natin, hindi na tayo magre-register. Automatic na po yan na ibibigay sa atin. Doon na tayo maghuhulog. No? So yan. So ngayon, paano natin malalaman, Grace, paano ba yan? Kasi ang 10%, times nga pala. So dito natin malalaman, ilan ba ang pera, ilan ba yung 20% ng salary mo ngayon? Nasaan yan dyan? Diba? Ikikwentay natin, sino ba ang kumikita ng sabihin natin, nasa abroad. Sabihin na lang natin na ang kita is 50,000, no? Times 0.20. 10,000. Kung ang kita mo is 50,000, meron kang 10,000 na pang hulog. Yung Sinong kumakanta? Siguro malaki ang kinita nito. Sino yun? Okay. So ngayon, halimbawa, 50,000 yung iyong kita, no? Yung income mo. Dapat pala 10,000 is malagay mo sa investment. So isipin nyo, 20%, sabi ni Boss Sanchez, no? Meron kang 50,000 na salary. Yung 10% every month, ay 20% every month is 10,000, no? Ilalagay mo sa 12%. In 5 years time, meron ka ng 803,000. Di ba? In 10 years, meron ka ng 1.4 million. Magkano? 2 million in 10 years. E di mabilis na yung pag-ipon mo ng money, di ba? So 'yon. Ganito pala ang gagawin. So ilagay yung kinikita natin para makita natin, mabilis na umakyat yung pera para once na nilagay natin dyan, kahit hindi tayo mag-work, may pumapasok na interest sa atin. Mabilis tayo maka 10x, 10 times ng salary natin ngayon. Yun. So yun pala ang style, no? Nasaan? Yan. Then, eto, insurance. So, yung kanina, di ba, pag nandun ka sa insurance, nasa lower mid-class ka pa lang, no? Hindi ka pa nakakaakyat, lower mid-class. Madali pang mag-collapse, pero dapat gawin na natin. Dapat may insurance tayo, health insurance, life insurance, kung mawala tayo. Yung health insurance, pag magkasakit tayo,
Pag hindi natin nagagamit, yung pera na yun is mapupunta sa investment para pagtanda natin may pagkain tayo. So meron pong insurance na ganun dito. Anong tawag doon? Long-term care. So meron din ditong mga whole life insurance, universal insurance, term life insurance, mga iba-ibang insurance, matututunan natin dito yan. Pero hindi ko na yan i-explain dito kasi hindi ako ang expert sa insurance. Sinasabi ko lang sa inyo na merong magandang insurance na may offer sa atin. Tapos meron din mga group insurance. Yan yung mga work ninyo na may insurance. Pag nawala kayo sa work, wala na rin kayong insurance. At itong DIME method na tinatawag, itong DIME method to calculate your insurance protection need, ang ibig sabihin, yung insurance mo ba, isapat na ba yan para sa family mo kung mawala ka ngayon? So yun. So yung I, yan yung pinakita ko kanina sa inyo na yung salary nyo times 10, yan na yung D, yung I ng DIME. No? Then, yung iba is yung kung may utang kayo, yung education ng anak nyo, di ba? Yung mga ganon. At saka may mortgage kayong binabayaran, ipa-plus nyo pa yon. So yon. Dito matututunan natin yan pag paano ba yan i-compute. Kasi dapat alam natin kung magkano ang insurance natin. Kasi pag nawala tayo, baka palayasin na sa bahay yung yung mga pamilya, di ba? Then ito, insurable or uninsurable. So sabi natin, ay, pag may pera na lang ako kasi mahal pa yan, monthly pa yung magbabayad ng insurance. Pag gusto mo nang pumasok ng insurance, may sakit ka na, hindi ka natatanggapin, di ba? So ngayon, kung makikita natin, maraming nagkakasakit, di ba? Yung tatay ko namatay, 38 years old sa atake sa puso. Yung nanay ko naman, 60 years old namatay sa breast cancer. So kung makikita natin, mga kaibigan natin, mga kapamilya, merong mga sakit, di ba? So mas maganda na ngayon pa lang, wala pa tayong nararamdaman, magkuha na tayo ng mga healthcare at insurance para hindi na tayo mahihirapan, di ba? Tsaka yung mga tax-free withdrawal naman pala yan. So later, malalaman din natin yan sa mga lessons dito. Then, ito na yung long-term care. Pag tumanda ka, paano ka na? So ngayon pa lang, kung ilan man ang edad mo ngayon, mag-umpisa ng kumuha ng long-term care. So may insurance na, may healthcare na, pag nagkasakit ka, may magpapagamot sa'yo. Then, pag hindi ka nagkakasakit, yung perang yun nag-i-interest para pagdating ng pagtanda mo, madami ka ng pera. So, kung wala pa tayo niyan, kumuha na tayo. Kasi, when is the time? Today is the time. Ngayon na talaga, hindi na pwedeng bukas, di ba? Kasi, hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao. Kahit nga sabihin nating anak, no? Hindi naman nag-aalaga sa magulang yan. Madali yan magalit, no? Pag nangihingi ang magulang, ayaw ng mga bata. So, ayan. So, etong Kaiser ang tawag dito sa 3-in-1. Pakinggan natin siya, Caneta. Oh, nasaan? Ayan. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kayo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit na anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ayan. Napunta sa iba. Okay, so ito yung tinatawag na Kaiser. So yan yung 3-in-1 na maghuhulog ka, 7 years kang magbabayad, then mag-wait ka ng 13 years, in total na 20 years. Pag 20 years na, pwede mo nang makuha yung pera mo, or syempre pag tumanda ka, kailangan mo din yan, iiwanan mo muna para dumami. So isang example lang to. Halimbawa, naghulog ka for 7 years. Ito yung edad ko, no? 48 years old. Naghulog ka, 247 yung hinulog. Good for 7 years, no? Ngayon, may nangyari sa'yo, no? So, ang insurance mo is 270,000. Isipin nyo, ang hinulog mo 247, pero yung insurance mo 270. So, ibig sabihin, hindi ka nalugi, no? Then, halimbawa, nagkasakit ka. Every year, meron kang 50,000 na pang pampagamot.
Yung sa room, babayaran pa nila, merong 800, di ba? Halimbawa, hindi ka nagkakasakit, no? So yun is nag-i-interest. Para pagdating ng 20 years, yung pera mong hinulog na 247 is naging 699,000 na siya. Dumami na. Pag edad mo ng 70 years old, 846,000 na siya. Pagdating mo ng 75, 1,363 na siya. Di ba? So dito makikita natin na ang pera nagmumultiply, no? Dumadami dahil sa interest rate. So yan yung ine-explain ni Sharon Cuneta. So 3 and 1 nandyan na lahat. So ito yung pinakamaganda na para sa atin mga Pilipino. So pwede rin ang anak natin baka pag college kailangan na natin ng malaking halaga at baka pag college ng anak is yung magulang is ano na, may edad na, hindi na makapag-work. So ito yung way pwede na mag-umpisa ng ang 10 years old, no? Then ayan, kung makikita natin iba-ibang investment, no? Pero dito kung makikita natin alin ang pinakamaganda na lahat merong growth, may guarantee, may healthcare at may protection, itong tinatawag na Kaiser. Yan yung ina-explain ni Sharon Cuneta. Meron din tayong stock, meron tayong insurance, pero yung lahat na yan is matututunan natin dito. Pero kung ako, itong nare-recommend ko yung lahat ng mga may check, di ba? May growth na, guarantee na, healthcare, may protection pa. Okay, then ito, syempre yung mga bata, yung education, mamahal yan. So dapat ngayon pa lang inaalam na natin ilan ba ang anak, magkano ba ang school. So pagdating ng panahon, magkano na ba ang presyo niya? Syempre tataas na yung presyo, di ba? Mag-appreciate na. So dapat alam natin kung magkano. So para mako-compute natin. Kasi pag hindi natin nakita, hindi natin sinulat, hindi natin alam, akala natin yung pera natin sapat pero kulang pa pala. So yan, education, importante. Then ito nga, yung mga inipon-ipon nating mga ano natin, mga property, mga ari-ari, mga land, mga pera, kung tayo mawala, saan yan mapupunta? Paano yan hati-hatiin ng family? So meron tayong may company na nagmamanage ng mga properties, mga assets ng family. So pwede nating manage dyan. At tayo dahil as IMG member, malaki po ang discount natin. Kung hindi member, 100,000 daw magpapamanage dyan. Pero pag member, nasa 18,000 lang. So makikita nyo, napakalaki ng discount po natin as an IMG member. Okay, so ayan, marami tayong matututunan. May financial education, financial check-up, asset preservation, discount for real estate, pagbibili ka ng bahay at lupa, meron kang discount sa mga financial product, makakasave ka pagbibili ka ng car at saka ng bahay, meron kang access sa health care, life insurance, investment, accreditation kung gusto mong magpa-license, so ganon, meron dito. Tsaka meron kang business, tsaka pwede ka mag-travel the world, no? So ayan, ang kaibahan ng hindi member ng IMG, dadaan tayo sa mga agents, no? So syempre, yung agent kumikita. Kung tayo ay IMG member, hindi na tayo dadaan sa agent na yan. Halagang napakababa lang, no? So ito po yung mga kapartner natin. Healthcare, si Kaiser, life insurance, si PhilAm Life, investment, si Ramper Financial, yung kanina, di ba, sa mutual fund, Soltivo Fund, PhilAm Asset Management, PhilEquity, ATR Kiming, Real Estate, SMDC, Ayala Land, DMCI, Vista Land, General Insurance, Mafre, Standard Insurance, QBE, Charter Ping, Malayan Insurance, MAA, General Assurance Philippines, UCPB, Prudential, at saka yung APS, yan yung magmamanage ng mga properties natin. So yan po, kung titingnan nyo, napakakilalang mga company yan. So dito pa lang, talagang ang IMG po is a very good company. Talagang, matatag na company. Alright, so yan na po lahat. At ito na lang, ipakita ko sa inyo. Pa-isa-isa. Marami tayo, ito po lahat may access tayo dyan as a member ng IMG. So, free ebook, free financial workbook, ayan. Magkakaroon tayo ng mga certificate kasi aaralin natin. Ito po ay school. Marami tayong matututunan dito. So, yan, isa-isahin natin yan. Magta-take tayo ng class. Then, i-check up kung tama ba yung ating financial. Membership, may mga financial planning certification program. Kukuha din ako nito. Meron tayong gift na
pre-personal accident insurance. Yan po kung nasa Pilipinas tayo, yung sa halagang 5,500 natin, meron na tayong 100,000 na personal life accident insurance. Pag nasa abroad tayo, nasa 500,000 po yan. Then, 500 pesos lang idadagdag natin, meron na tayong 50,000 na life insurance sa Fidelity Life. 500 pesos lang po yan. Then, ito, one time ka lang magbabayad. Then, magre-renew ka na lang every year, 1,500 pesos lang po. Napakababang halaga. Okay, meron tayong dalawang eye frame ng glasses, libre po yan. Free unlimited consultation para sa mga members kung magpapa-check up tayo, papa-dental, free po yan. May mga discount tayo sa medical services for members at saka yung mga family natin, immediate family, may discount din po sila sa Kaiser Medical Center. Then kanina si Rex Mendoza, binigyan na tayo ng 1,000 pesos, itinanim na para dadagdagan na lang natin, mag-i-invest tayo dyan. Then health care product and services, merong long-term, senior care, short-term care, meron tayong mga insurance, no? May mga life insurance, pangpaaral sa mga anak, meron tayong most 18, meron tayong income replacement pag nagkasakit tayo, may magbabayad sa salary natin, merong Everest Memorial, yan mga binibili ng Pilipino, Memorial lot, kaya meron insurance din dyan. Then meron tayong mga free investment seminar. Yung gusto mag-invest pa ng ng ibang mga mutual funds, magdagdag kayo dun sa investment. May mga seminar pong ganyan at meron ding trading. Yung mga gustong mag-trade at gustong bumili ng mga stock, gustong bumili ng stock ni Apple or ni Google or something. Meron tayong platform. Then, meron tayong Palawan Padala Express. Pag magbabayad tayo, okay, Palawan Padala na tayo magbabayad. Ayan po yung ID natin. ID lang dadalhin natin. Yung mga policy natin is ipiprint na lang. Andito, meron tayong mga insurances, non-life insurance, yung sasakyan natin, yung business, pwede natin ipa-insured. Pag bibili tayo ng ari-arian dyan sa Ayala, SMDC, may discount tayo. Memorial lots discount and interment packages, may discount. Yung mga gusto magpaturo gusto niyo ngayon, high-tech na ngayon, di ba lahat ng social media, paggawa ng panel, pag-create ng selling machine sa email marketing, paano yan sa network, paanong gumawa ng books, o e-book, paggawa ng e-book, pwede na tayong matuto dito, may discount tayo sa mga mentors na yan. Then Everest Memorial Concierge, kung may problem tayo sa Philippines, pwede tayong tumawag dyan, merong concierge para sa atin. Then itong APS, yung mga ari-arian natin, pa-manage natin dyan kasi mas maganda na hindi mawala. No? Then sasakyan, pag gusto nating umuwi at may bumili ng sasakyan, ayan, hassle-free na po yan. Siyempre may discount din. At saka pwede tayo magkaroon ng business. Pwede tayo maging financial educator. Own your time, online service, help your family, build income. Yun nga, generate more income. No? Mabawasan yung mga utang, makapag-travel tayo, mag-cruise, vacation. Pwede tayong magkaroon din ng recognition. No? May mga pin, meron tayong ring, meron tayong watch, meron pang ang Rolex watch dito. Tsaka may free car kung gusto natin. Then, free HMO. Ito na po yung healthcare free. Kapag marami tayong tinulungan, may posibilidad makakuha tayo ng free healthcare. Hindi na natin bayaran, no? Then yan, portal, yan na, ang mga pang social media natin, Dominate Tools, may mga news and email na magpapadala sa atin. Ito yung bago ngayon, so hindi na tayo mawawala. Neuracash, yung pera dyan napapasok, pwede ng pambayad natin sa investment natin, pambayad natin sa healthcare natin, hindi na tayo pipila sa bangko, no? So mga nasa abroad, meron kayong Visa ATM card, hindi na mawawala yung pera nyo. At kung gusto natin na mag-attend ng mga parties, international, meron tayong mga ganyan, mga contest, marami din. At ito, para sa nasa abroad, meron ng 500,000 na accident disablement benefits, no? At saka life insurance. Ayan, hindi ko na yan isa-isahin. Makikita natin na yan po is free na para sa ating mga members. Okay, so kung gusto nating kumita, ito, pwede nating tanungin ang ating sponsors kung paano ba kung gusto nating idagdag yan para habang nag-work tayo, may extrang nag-work para sa atin, no? Yung machine nag-work para sa atin. Okay, so ngayon, eto na, nakita na natin yung formula for financial freedom is
Kung gusto mo ng time freedom, you invest your time. Ibig sabihin, mag-aral. Invest your time here. At if you want more money, you put money. Kasi wala naman yumayaman na walang ibinibigay, no? So, hindi ka nag-member, hindi ka yayaman, di ba? Hindi mag-umpisa ang wealth. Then, time, trade to money, money, trade to properties, properties, trade to investment, then you can have more time freedom. Alright, so ayan po, ilagay nyo yung pangalan nyo dyan para masabi na madami kayong natutunan today. At ma-share nyo rin po sa family. Hindi daw pwedeng tayo lang ang may alam. Ituro natin sa family natin. Alright, so this is Mary Grace Stein at meron po akong yung mga YouTube at podcast, Grace Stein. Kung meron kayong mga anong tawag dito, mga problem na kailangan ng konting guidance, andito po ako. I'm a life coach, so I can help all the IMG members. Alright, so that's it. Thank you so much. Sana marami kayong natutunan today. At yeah, good luck and welcome. Sabi nga, when is the time? Today is the time. Alam ko lahat kayo is magiging IMG member, not tomorrow, but today. Alright, thank you. Back to our host. Ayan, no? Sound check, unstable ang aking connection daw. Okay po ba ang aking sounds, Ms. Grace? Yes, ma'am. Loud and clear, Maraming ma'am. salamat. Nako, ang dami nating natutunan, no? Sa ganitong oras. Nakay, sarap-sarap nga naman talagang matulog, ano? Pero syempre, no? Mas maganda pa rin meron tayong mga ganitong edukasyon, no? Especially dito sa, ayan, no? So, may dagdag kaalaman tayo pagdating sa ating building street financial house, di po ba? So, ibig sabihin pala, nandun pa tayo sa lower part, no? Kaya yes, ito yung tamang pagkakataon na i-add on natin yung ating generate income, di po ba? Para yung blueprint na gusto nating hinahawakan natin ngayon ay tuloy-tuloy. Wow, ganun pala yung psychology ng ating financial building solid financial house, no? So yes, dito lamang po yan kay IMG, tinuturo, di po ba? Kaya, ayan, so maraming salamat, Miss Grace. Ang dami naming natutunan ngayon at ito po ang aming gustong ipaalam din po sa ating mga panauhin ngayon na kung kayo po ay magjo-join, actually, wala po kaming, yung nag-invite sa inyo, wala pong kikitain yan sa inyo. Kung bagkus, kung ano yung benepisyo na sinasabi ng ating speaker ngayon na nagiging benepisyo na rin po namin, ay nako po. So yun yung aming gustong ibahagi po sa inyo aming mga panauhin ngayon. Okay, so thank you very much and welcome. Alive and kicking pa po ba sa Philippine side? Yes, okay. So ayan, may message ako, dalawa actually, para mag-share sa ating ngayon, magbigay man lang ng inspiration para sa ating mga panauhin ngayon, although hindi sila nag-confirm. Pipili ako, no? Randomly na lang, no? So, yes, Sir Wano, pwede ka po Yes, bang ma'am. mag-share? Kasi alam namin, mas marami kaming marirelate din po sa inyo. Ayan po, kunting mensahe okay. naman po para sa ating mga kababayan at sa mga panauhin. Maraming salamat po. Go ahead po. Okay lang po, ma'am. Good morning po dito sa KSA at good afternoon na po dyan sa Pilipinas. Ako nga po pala si Juan Viaño Tenorio na nandito ngayon sa kasalukuyan sa Doha, Qatar. Kaya po ako sumali dito sa IMG para mabago naman yung aking buhay na maiahon ko yung aking pamilya sa nakagisnan kong kahirapan about mula pa sa pagkabata. Talagang at least asin mahirap kamang pamilya namin. So nangarap po ako anytime na mabago ang buhay ko, hindi habang panahon ganito ako na nakalakhang ko na. So marami na rin po akong nasalihan na mga na-scam. Pero laban lang. Nakuha sa pangako na ganun at 2 months, 3 months, madodoble yung pera ko. Pero anong nangyari, aninong tao hindi ko na nakita at yung perang sinasabi after 2 months, makakapag-release ako. So hindi na po nangyari. So sige lang po.
pinabayaan ko siya dahil sa gusto kong mabago yung buhay ko dahil talagang mula sa pagkabata ayaw ko na sanang balikan yung mga na-experience ko about noon na pangano sa akin ng aking kapwa kahit halos sa mga kamag-anak ko. Idadaw na ako na sasabihin sa akin wala akong mararating sa buhay kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, walang daw mangyayari sa mga pangarap ko. Sabi ko, inisip ko sa sarili ko, hindi ako susuko. Kahit yun lang ang aking natutunan, gagawin ko yung aking magagawa para sa aking pamilya na mabago yung buhay kahit paano mabigyan ko ng kaunting kaligayahan yung magulang ko sa ginawang pagpapalaki sa akin, sa ngayon sa akin namang mga anak na ang iniisip ko kasi walang katumbas na pera yung pag-aano sa akin ng magulang pero gusto ko kahit paano maramdaman niya yung hirap na ginawa niya sa akin para mabuhay at sa aking mga anak. Kaya po itong IMG din dumating sa akin, hindi na ako nagdalawang isip. Ate Manong, nag-ano lang din po ako kay Ma'am Cleo, nag-how tapos yun, nag-message sa akin. Nung sinabi niya, sir, baka pwede kang mag-attend ng Zoom. Sabi ko, ma'am, paano po ba? Yung tinuruan ako, kaya automatic umattend ako. Hindi po ako nagdalawang isip hanggang sa hindi ko na nga pinatagal. Sabi nila kung mayroong magagawa, gawin. Talaga po nag-isip ako ng paraan para makagawa ng paraan. Sakto naman na wala pa sa date, dumating yung hinihintay ko. Kaya po pa-member agad ako na kumuha ako ng Kaiser at saka yung international code. So malaki po ngayon, nakikita ko na kahit paano malaking bagay sa akin, masaya na ako. Ngayon ko po naisip na hindi habang panahon niya ganito ang buhay ko. Hamakin ka ng kapwa mo para sabihin ganito ka. So gusto ko pong pakita sa kanila na hindi hadlang yung kung ano man natapos mo. Ang importante yung marunong ka mag-impok. Sa totoo lang po, matagal-tagal na rin nga ako nag-abroad pero sige lang ang padala. Pero time naman siguro sa ngayon, bigyan ko naman ng pagkakataon ng sarili ko kasi na mag-ipon, mag-invest sa tamang paglagyan ng pera para pagdating ng oras na magretiro ako, hindi na ako aasa sa mga anak ko. Kasi magkakaroon din sila ng pamilya. Yun lang ang talagang sinasabi ko rin sa mga anak ko na pagbutihin nila yung pag-aaral nila dahil masakit sa akin lumayo sa kanila. Gusto ko lang silang mabigyan ng magandang edukasyon. Yun lang ang tanging maipapamana ko sa kanila na hindi mananakaw ng kahit sinong tao dahil ayaw kong maranasan nila yung sakit at i-down ka ng kapwa mo na sabihan kang wala kang mararating sa buhay dahil hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral. Masakit sa akin yun dahil mahirap lang kami. Gustong ko mag-aaral, wala akong magawa. Pero sinabi ko sa sarili ko na darating araw na makikita nyo mali kayo ng panghuhusga sa akin dahil hindi hadlang sa akin yung wala akong natapos. Determinasyon lang po para buhayin yung aking pamilya dahil talaga pong wala akong tatay, wala akong kapatid. Solong anak po ako na tanging bata pa lang ako, binuhay ko yung magulang ko sa sarili kong pagsisikap na ayaw kong umasa sa tao. Na kahit wala kami, kumakain kami ng nanay ko ng talagang asin, bagoong, hindi ako humihingi ng sa aking mga kamag-anak dahil ayaw ko kasi sila medyo may sa buhay. Lumayo ako sa magulang ko, bata pa Nawala po ba? Oo, nawala. Ako ang nawala? Nawala po, ma'am. Mahina siguro yung signal. Sige, wait lang natin saglit, no? Siguro, lang siya sa ano? Sa internet po siguro, ma'am. Ako, nalaglag din ako. Ang tagal ko bago nakapasok. Oo nga, ang ganda-ganda pa naman ng kwento, hindi pa natatapos eh. Nasa kalagitnaan pa yun. Hindi kasi na-emotional siya, ma'am eh. Yes. Okay, sige. Baka uminom lang ng tubig. Si Sir Wano. Ako man din, sumasakit ng lalamunan ko. Okay, so yes, no? Struggle sa internet.
Ayan. Okay, so ayan, maraming salamat, no? Ipagpatuloy natin 'yan sa susunod nating klase, no? Yung kwento ng isa sa ating kasamahan dito. Bago pa lang actually si Sir Juan, no? Ako'y medyo bumigay na rin. Ayan. So, ganun talaga. Ang daming may mga magagandang kwento. Di ba, Ma'am Maricel? Teka muna, ako iinom muna ng tubig. Ma'am Vicky? Pa-take charge. Okay po, ma'am. Salamat. Okay po. Nakaka-inspire naman si Sir Wano. Talagang sobra. Ako ay talagang nadadala. Nakaka-relate yung kanyang istorya sa buhay. Talagang naranasan ko din yan. Kasi hindi rin naman ako lumaki sa hindi rin ako lumaki sa marangayang buhay. Mahirap din ako. Talagang nagpapasalamat din ako at nakilala ko si IMG at talagang ngayon ni nakakapag-ipon na. At salamat sa ating speaker na napakahusay. Talagang na-deliver niya ng maayos at napakaliwanag ang about sa ating financial at saka sa about kay IMG. Thank you so much po. At si Sir Wano talagang sobrang parang nakakaiyak yung istorya ng buhay niya. Talagang pati ako nadadala sa kanyang istorya ng buhay. Shout out ko lang po yung yung mga ko dito. May member na po si Ma'am Loli Silang at si Ma'am Seni Silang at saka sa kanilang invite na si Ma'am Rose Ram Magtibay. Ma'am Rose, mag-join na po kayo. Talagang napakaganda ng ating kampaning napasukan. At sa lahat po ng mga guests na naririto, congratulations po sa ating lahat. Talagang lagi tayong umattend ng Zoom at madami pang may ituro sa atin. Bawat isang speaker, iba't ibang kaalaman ang ituturo sa atin. Kung dati po, malaki po ang nabago ni IMG sa buhay ko. Kasi kung dati po, nahihiya ako, hindi ako mapapagsalita dito. Grab ng mic, hindi ko siya mai-open. Pinagsasalita ako ng aming CEO, Ma'am Rose Soliano, pero talagang nahihiya ako at sabi ko hindi ko kaya. Pero hindi po pala sapat yung sa pinag-aralan mo na ikaw ay aanuhin ng sa IMG. Talagang ang IMG kahit anong narating mo sa buhay ay tatanggapin ka nila at isang team nga lang tayo dito kahit na ikaw ay mataas ang pinag-aralan at ikaw man ay mababa ang pinag-aralan, tatanggapin ka ni IMG. At talagang napakaganda ng IMG, magiging protected na tayo, pati yung pamilya natin. Kaya nga po, kailangan yung family natin, unahin din natin na ma-member dito, mapa-join natin. Kasi sabi nga, no family left behind. At nagpapasalamat ako sa invitor ko. Talagang malaki ang naitulong niya sa akin. At ngayon, ako isa na ding saver. Kung kailang pandemic, naging saver. Yan, nandyan na po si Sir Wano. Sir Wano, sige po, go ahead po. Sorry po, struggle yung ko, kaya nawala ako. Pasensya na po. Go ahead po. Gaya po nung nasabi ko, dumati aking buhay si MG at itong mga tao na tumulong sa akin. Dinrab ko po agad yung opportunity na yun, din ako ng dalawang salita. Talaga pong masakit para sa akin yung nangyari sa buhay ko. Ayaw ko sanang kwento pero okay lang. Para din maano ng tao na hindi naman masama ibahagi mo yung buhay. So na para bago ito noon na yung anuhin ka ng mo na masakit kasi nga hindi naman ako talaga total nakatapos ng
high school. Elementary lang ako, kaya lang po ang masakit sa akin, yung i-down ka ng kapwa mo, na halos ka mag-ano mo, kadugo mo na nasabihin sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo, mangarap ka lang ikaw, wala namang bayad. So yung tumanim po sa isip ko yon, sila naging inspirasyon ko, hindi lang ang aking pamilya, na ipakita sa kanila na darating na araw, magiging mabango rin ako sa inyo. Ayaw kung hindi ako nag-aano ng aking kapwa, pero yun ang gusto nila, sige okay lang. Pero gusto ko po talagang, ito na yung time na bigyan ko naman ng ano yung aking magulang sa ginawang hirap na pagpapalaki sa akin ngayon sa aking mga anak. At ayaw ko maranasan ng mga anak yung naranasan ko mula pagkabata, na para kang may sakit na sasabihin ganito, na ganito wala kang mararating. Ayaw ko pong maranasan ng aking mga anak yun, na bata pa lang, naging broken family ako. Wala akong tatay, wala akong kapatid. Tanging ako lang po ang bumuhay sa akin magulang hanggang kaya ko na magtrabaho. Nagtiis akong mga muha sa ibang tao, dyan ako lumaki, nagbinata. Isang buwan, sumasahod ako ng 600 pesos para lang po buhayin ng aking magulang. Dumating sa time na nagbinata ako, nagkaroon ng anak. Na-scam din. Medyo hindi maganda yung love life ko, pero hindi ako sumuko dahil mayroon na akong anak. Na-scam, dumating si IMG sa buhay ko. May mga tao nagturo sa akin. Salamat po sa inyo. Ngayon, nagkaroon ng ng buhay ko na hindi pala habang panahon. Luhaan ako na lagi na lang mag-iisip na bakit ganun ang nangyari sa buhay ko. So ito na yun, dito ko ibubuhos ang sarili ko. Iparating ko sa mga anak ko kung gano'ng kaganda ang AMG, sa aking mga kaibigan na naniniwala sa akin, na gusto ko ring maturuan sila, mabago yung buhay nila, kung ano yung narating ko ngayon, na malaman kung gano'ng kaganda yung si IMG. Dadalhin ko sila doon. Tao magtitiwala sa akin, tutulungan ko sila. Alam kong marami rin dyan na iba, hindi ko naman sa nilalahat na sasabihin, sasali ako pag mayaman ka na. So wala tayong magagawa doon, pero sa aking sarili naman, nasa iyo rin ang ikagaganda ng buhay mo. Kung hindi mo gagawin, wala rin mangyayari. Aral ka ng aral, walang mangyayari. Kaya parang pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Walang mangyayari kung hindi mo gagawin. Kaya ito yung natutunan natin, masasabi ko lang po, ibahagi natin sa ating mga kaibigan na yung target natin na tumulong sa ating kapwa. Maraming salamat po kay Ma'am Sheila at sa lahat po na naka-hook in ngayon. Wag na po kayong magdalawang isip pa. Kung mayroong magagawa, gawin nyo na po ng maaga para at least habang nag-aaral tayo, nakapagpa-member na po tayo para dire-diretso na, hindi na tayo yung aral bago tapos at least member na tayo, dire-diretso na po ang ating pagtulong sa ating kapwa. At talaga pong kaya nga hindi ko mapigil na maluha talaga. Dahil ayaw ko talaga magganito dahil talaga yung sakit na nararamdaman ko. Pero ngayon, at least kahit paano, talagang malaking bagay sa buhay ko si IMG. Maraming salamat po sa IMG family, sa lahat-lahat ng itulong niyo sa akin, sa kaalaman na nararamang ko. Hindi ko po itong makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat. At God bless po. Ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroroon. Maraming salamat po. Right. Thank you so much po, Sir Wano. Si Ma'am Sheila yata nag-charge pa. Yun pong mga guest natin dito. Yung mga member po, may mga guest po kayo. Shout out po kayo para ma-recognize natin yung inyong mga member para ma-inspire naman sila na lagi silang mag-join sa Zoom. Go ahead po. Sino po mag-shout out dyan? Tahimik ka. Inom na ng tubig. Nakainom na pa ng tubig, Sir Wano. Inom muna ng tubig. Ayan. So, opo, sorry ma'am, nag-struggle yung ko eh. Nag-struggle yung ko. Kaya nawala akong bigla. Hindi ko kinaya yung talagang nagsikip yung dibdib ko dahil sa sama ng loob, pero at least ngayon maluwag na, talagang
Hindi ko po Yan. kasi talagang Okay. binibiro ko. Kita. Tama yan, Sir Wano. Ayan, sabi nga dito, no, basahin ko lang, Ma'am Vicky, Sabi nga dito ni Sir, magbasa Hindi lang ako, Ma'am. Ayan, Ma'am, kasi makita yung mga message ko kasi nalaglag ako. yes, Ma'am, yes, Ma'am. Ayan, si Ma'am. Yes, Ma'am Lolit. Ma'am Oli, go ahead. Sorry, nakamute. Go ahead, Ma'am. Mauna na ba ako? Pahabol ka. Mamaya ka na. Si Sir Al muna. Naka-hands up. Yes, Sir Al. Hello, good morning or good afternoon naman yan sa inyo. Kasi dito morning pa lang sa amin. So, thank you pala kay Ma'am Grace for great learning. Marami tayong natutunan sa talk niya, and kay Sir Wano. So lagi nating kasama si Sir Wano ngayon. So, yun, nag-take action na po siya. And ang masasabi ko lang kay Sir Wano, just never give up po. Talagang everything happens for a reason talaga eh. So lahat naman tayo may pinagdadaanan. So lahat tayo sama-sama, tulong-tulong tayo dito sa IMG para mataguyod natin yung ating pamilya, na mapaganda ang buhay at saka yung ating mga Ma'am Susan sa ating webinar. So, yun lang, Ma'am Suisa. Thank you po. Back to the host. Sino po ba ang host ngayon? Yes, Sir Al, maraming salamat po. Okay. Yes, sino bang... Opo, maayong buntag dyan sa London. At dito mag-alas 4 na rin po. Okay, sino pong gusto sumunod? Yan ma'am, pa-shoutout din po ma'am. Go ahead, Sir Alex. Shoutout ko lang po ma'am yung speaker natin kanina, si Ma'am Grace, tsaka si Ma'am Vicky, at kayo na rin po ma'am Susan, tsaka yung sharer natin na si Sir Wanyo po, na napakaganda po na sharer na experience niya po. At shoutout ko na rin po yung Unstoppable Dream Builders na team namin. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At saka sa dalawa kong bagong member po ng IMG na si Ma'am Grace tsaka si Ma'am Jerly po na nag-take action na rin po. Yun lang po ma'am, at sa lahat po na umattend po ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Sir Alex. Okay, yes, Ma'am Ami, nag-hands up po. May gusto po bang sabihin si Ma'am Ami Montargo? Yes po. Go ahead po. Hello ma'am, good morning po. Good afternoon. Yes ma'am, good morning. Go ahead po. Congratulations lang po sa anak ko. Si Minchi Montargo po, member na po siya ngayon. Wow! Congratulations! Congratulations, Ma'am Menchi po ba? Welcome to yes, the family of Savers. Yes, ma'am, congratulations. Wow, ang galing-galing, no? So, tama po, talagang pag dito kay IMG, sabi nga, talagang ang pagsisave ang ating... 5 po yung anak ko, ma'am. Sikatin ko po na maging member po sila. Yes, very good yan, ma'am. Magandang po yan, magandang umpisa. No, i-ano natin yan sila lahat kasi alam natin, yan po ang isa din po sa talagang... Ma'am Michelle at saka kay Ma'am Lolita po. Yan. Okay, yes. Ma'am Oli, go ahead. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Ami, maraming salamat po. Ma'am Oli, go ahead. Pasok na po ako. So, yes po, go ahead po. Thank you kay Ma'am Grace sa kanyang napakagandang paliwanag. Sana I think maraming matutunan ngayon yung mga yung mga guests natin and members. Ayan, thank you Ma'am Grace and sa iyo Ma'am Shuisha. So, yun sa lahat-lahat po ng nag-hook in ngayon, thank you, and huwag kayo magsasawa na mag-attend kasi talagang learn lang. Learn. Tanggalin natin yung Elsa, learn.
and then follow the earn, di ba? So yun, and sa patuloy na pag-share natin ito sa yung mission natin na marami tayong matulungan, katulad namin before na talagang hindi pa kami open-minded dito, but sa patuloy naming pag-attend, ayan, natutunan namin about how to manage our yung mga perang pinaghirapan natin. So dito talaga tinuturo yun. Walang ibang company na magtuturo. Libre lang po dito. Time lang po natin yung ibibigay sa sa pag-attend sa mga Zoom webinar everyday. Wala po kaming pinapalipas na oras na hindi makapag-Zoom kasi lahat kami addict na dito sa pag-Zoom. Mga zombie na nga po kami, no, ka-attend. So, talagang addict na. Kaya, yun nga, magbigay na lang din po ako ng konting sa ko dito sa International Marketing Group. So, yun, dati talaga ako is spender. So, kung baga, sa tagal ko na rin dito sa Saudi, 6 years na rin po, coming 6 years na, but nakakaipon po ako, pero meron po palang tamang pag-iipon, hindi lang ipon-ipon, kasi yung nangyayari sa atin ngayon, ipon tayo pagpunta natin sa Pilipinas, pero nauubos lang din, walang natitira, so hindi natin na i-manage ng tama yung mga perang pinaghirapan natin. So ngayon, dito na po tayo sa International Marketing Group, so dito talaga tinuturo. So kahit papaano, sa paunti-unti, sa counting halaga, magtira tayo, 10%, 5%, kahit papaano may natira, no? Sa maliit na halaga. Sabi nga ni Ma'am Grace, yung sa 1 million people, magbigay lang sila ng tag 2 pesos, magkakabuo ka na ng So what if na kung makapag-ipon pa tayo ng 1,000 monthly sa sahod natin, di ba? Wag nating kasi tingnan yung yung kitaan. Tingnan natin yung at the end na kung maka-retire tayo, mawalan tayo ng trabaho kasi hindi naman tayo habang buhay malakas, nagkakasakit din tayo, araw-araw nagtatrabaho, gumigising, nagsasakripisyo tayo para sa pamilya natin. Magsakripisyo naman tayo, bigyan naman natin ng halaga yung buhay natin, no? Ayan, yung protection na natin yung sarili natin, syempre follow yung family natin kasi kaya nga tayo nandito, nagtatrabaho para sa family natin, para kumita ng pera. But yung iba nga, it's so sad, nagkakasakit nga kasi syempre malayo sa pamilya, yung iba depression ang nangyayari, tapos yung iba nangyayari yung lalo na sa bahay, daming nagkukwento, yung so sad talaga na nabubugbog sila, di sila pinapakain para sa pamilya, pero yung pamilya natin iniisip nila, hindi nila naiisip na sobrang nahihirapan tayo dito. Gastos lang sila ng gastos, padala naman tayo ng padala. So yun ang nangyayari. At kailangan magtiis tayo para sa pamilya natin. Magtira tayo kasi para sa kanila rin naman yung ginagawa natin, hindi para sa atin. So sa lahat-lahat po talaga ng nag-hook in ngayon, aralin natin to. Join tayo, try natin. Kasi ako, nag-try din ako, pero ang pag-try ko talagang sulit. Walang tapon po dito. Lahat talaga, lahat matututunan natin how to manage talaga, no? Kasi kaya nga trabaho tayo, di ba? Dahil sa pera. Eto, pag-aralan na natin yung pera. Dito na sinasabi, binibigay na lahat-lahat. Kaya sa lahat po ng nag-hook-in ngayon, thank you. Huwag kayong magsawang mag-aral. Dahil sa pag-aaral, dito lang din tayo nagsisimula. Lahat ng nagtagumpay, hindi po makikita natin lahat ng nagtagumpay is nagtagumpay na agad, mayaman na kaagad. Talagang marami pa silang pinagdaanan. Kaya yun po yung isipin natin, talagang lahat may pagsubok sa buhay. Nasa sa atin na po yun kung paano natin tanggapin, and lahat po ng problema ay may may solusyon. So doon po tayo sa solusyon tumingin, wag po tayong tumingin sa problema. So yan, sa lahat-lahat po talaga ng nag-in, thank you, and shout out ko lang po yung team Unstoppable Dream Builder, no, sa mga masisipag naming team. Kay Ma'am Ami, ayan Ma'am Ami. So yun yung anak ni Ma'am Ami, si Ma'am Menchi is officially member na po siya. Talagang no family left behind. Talagang mahal natin yung pamilya natin, no?
thank you Ma'am Ami, and ayan kay Ma'am Gemma, kay Sir Alex, and syempre kay Ma'am Grace, congratulations din, and to Ma'am Gemma din, congratulations din. Talagang officially na sila members. So nag-take action na po talaga sila. Ayaw na nilang sayangin yung mga araw, no? Talagang naaral na nila. And syempre kay Sir Alex and kay Ma'am Marlene Darang and kay Sir Wins. Ayan, thank you po sa lahat. Ay, may pahabol pa kay Ma'am Jerly. Ayan, thank you po sa lahat ng nag-hook in, guests and members. Ayan, thank you po. Back to you, Ma'am Sheila. Maraming salamat from Mobile Legend, Salamat din Money po. Legend. Thank you, Ma'am Oli. Okay, so acknowledge din po natin, no, at congratulations po sa Unstoppable Dream Builders. Ayan, okay, so acknowledge natin, no, si Ma'am Sara Almenso. Kanino po siyang guest. So, yes, Ma'am Sara, after nito, pwede tayong makipag one-on-one sa ating inviter. No? And sino pa ba ang ating Ma'am Arlene Alido? Ayan. So, sila ang isa sa ating mga panauhin ngayon sa very important person, Mary Ann. Ma'am Mary Ann. Yes, okay. So, meron na akong basahing konti, no, dito sa ating chat box. Yes, from Associate Cecil. Thank you, Ma'am Grace, more learning po, and thank you po, Sir Juan, relate po sa sharing nyo. Magpakatatag po tayo. Never give up po. God bless. Yes. Kailangan po talagang magpakatatag tayong lahat. Yes, of course, kay Mama Sir Al, nasabi na ni Sir Al ito. Hello po, Ma'am Grace from Associate Archelli. Pa-shoutout po sa guest ko, si Ma'am Sara. Ayan, si Ma'am Sara Solmen. Thank you po sa invite. Ayan, Thank you. Yes. Okay, so pwede kang makipag one-on-one, Ma'am Sara, kay Ma'am Archelli. And also from okay, yes, Mamaya from po, try ko. Yes, ma'am. From MD Marisa Surbano. Thank you, Ma'am Grace. Pa-shoutout sa guest ko, si Ma'am Marilu Castro. Andito pa ba si Ma'am Marilu? I'm sure madami po kayo natutunan. Keep attending po. More learnings, ma'am. Ayan, so another one, may bago. Yes, of course, isa sa ating educator din from Mama Susa. Great learnings again. Thanks, Ma'am Grace, and to our sharers. So, yes, no? Kaya, no, ang ganda talaga ng iyong sharing ngayon, Sir Juan. No? Kahit ako, talagang napapabagsak mo. Napapabagsak mo ang luha ko. Okay, so ayan. So, yes, of course. So, meron pa po bang gustong humabol? So we can end at it's already 4 o'clock dito sa Pilipinas. Go ahead po. Alright, so kita-kita po ulit tayo, ha? Yes, Miss Grace, back to you. Mayroon ka po bang words to ponder? Oh, thank you so much everyone sa mga nag-share. Napakaganda ng ating community. Talagang patuloy tayong mag-aral. At ako din, patuloy ako nag-aaral. Actually, yung mga share ko, kagabi ko lang yun natutunan. So, 3 days meron. So, ang dami. Gusto ko i-share. Kaya lang, ang dami masyadong mapapahaba eh. So, but ang dami kong i-share sa inyo guys. So, just keep looking in. Minsan hindi ako nakaka-attend kasi meron mga nasa Japan din na gusto nila one-on-one dahil yung time ng work nila iba kasi. So, talagang gagawa tayo ng paraan na ma-reach out talaga natin sila kahit nasaan man sila. Kasi syempre yung iba yung work masyadong hectic, no? So, thank you so much and have a good weekend. Talagang mag-relax din tayo. Kailangan natin na mag-relax. At saka yung merong mga date, mag-date kayo. Yes, Saturday night. Saturday night date. Kahit nasa yes, wala ACQ eh. So, ayan, maraming salamat, Miss Grace. And, yes, kung sinong gusto, no, alam ko, no, si Miss Grace is isa rin po sa, meron siyang life coach, no, kay John Maxwell. So, pwede pa naman po natin ituloy-tuloy yung ating 1 p.m., no, na welcome naman po si Miss Grace para maturuan po tayo ng para mag-boost yung ating self-confidence. Ayan, para
marami tayong pwedeng mag-share, di ba? So, ayan. So, welcome po, no? At sa gustong matuto pa ng more learnings, free po yan. Ibibigay po yan ng libre ni Miss Grace Stein. And so, isa yan sa proud din ako na sa team namin, of course, no? Shoutout po sa ang aking sponsor, si Marcelina Dimapilis, and ang isa din po sa aming, under sa Bay Shop ni Miss Ma'am Anikumare, si Luz Viminda, si Ma'am Luz Viminda na nasa Saudi rin po. Alright, so kita-kita ulit tayo 7 p.m. Meron po tayo ang 10 p.m. and of course our 8 p.m. dyan sa KSA time. Ako po ang inyong lingkod. Tayo ulit mamaya magkakitaan. Walang magkakasawaan. Thank you very much. And good morning po dyan sa London at sa sulok ng mundo. Ang Mi Amore ko medyo matahimik sa Espanya. Wala ang Russia with love natin. Thank you very much po sa lahat ng nag-booking dito. Alright, thank you Sir Wano and sa ating... Thank you rin po. Yes po. Yes, at sa lahat ng ating mga panauhin ngayon. Thank you. Kita-kita ulit tayo. God Bye-bye bless po. everyone. God bless. God bless po. Ingat po kayo dyan. Training Academy. Ma'am Sheila. Ko na. Yung Ma'am Rasha nasa Training Academy. Ay, oo nga pala. Yes, kaya pala. Okay. So next, tayo naman ang pupunta sa training academy na yan. Alright. Thank you very much po. Okay, Ingat po ang lahat. Bye everyone. Ayun, nakita ko Bye rin. po. Bye.